So mga sangkay, may bago na naman pong balita, no? Tungkol po dito, mga sangkay, sa involvement ng mga kabataan ngayon tungkol sa mga matitinding ginagawa doon sa mga paaralan. Last time, Tacloban. Ito mga sangkay, doon naman po sa Negros. Medyo malala lang po doon sa Tacloban, pero malala din po ito mga sangkay. At ngayon, ayan po yung balita, no? Naging breaking news po ito. Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ako hindi po ako makapaniwala na ganito na po katindi ngayon itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Actually, sa US ko po ito laging napapanood, yung mga ganitong klaseng eksena sa mga paaralan. Pero, ngayon, nasa Pilipinas na. Matindi na po ito, mga sangkay. Parang, alam nyo, masyado po natin ina-admire yung mga kano, no? Pati yun, ginagaya po natin. Alam nyo ba, mga sangkay, na ang Amerika ang pinakamagulong bansa sa panahon po natin ngayon? Yes, mayaman silang bansa. Pero sila po ang pinakamagulo sa panahon po natin ngayon. Huwag po natin gagayahin yun. Biruin nyo yung selebrasyon nila sa NBA. Nag-anuhan sila doon, nagbakbakan sila doon, mga sangkay. Ibang klase yung selebrasyon nila doon. So, talagang nakakalungkot. Ngayon, mga sangkay, ito na ang balita. Another student related, no, na crime ang naibalita sa San Carlos City, Negros Occidental. Today, okay? After a 17-year-old, ito, 17, grade 9 student, no? Ginano niya mga sangkay yung kanyang kaklase. Ewan ko kung anong gamit yun. Hindi lang siya, hindi lang isang kaklase, madami mga sangkay. Hindi ko na ipapakita yung video kasi masyado maselan ko, ipapakita ko pa. No? Alam niyo naman po sa YouTube, mga sangkay, masyado pong hindi po niya pinapayagan yung mga ganong klaseng content, mga sangkay. So, well, eto na nga po, malala to mga sangkay. Napanood ko yung video. I think napanood yun na rin yun siguro mga sangkay. Yung pinuntahan niya yung mga kaklase niya, isa-isa, tapos inaano niya, mga sangkay, no? Talagang ibang klase na po yung mga bata ngayon, no? Wala na pong takot, mga sangkay. May mga nagsasabi dahil po sa mga games na kanilang nilalaro. May iba naman nagsasabi dahil daw po sa Netflix, may mga napapanood doon na mga ganong klaseng series or movie. Pero, mga sangkay, ang tingin ko dito, kaya ganyan sila. Kasi wala po silang takot dahil walang batas na mas mahigpit o mas mga sangkay, mas delikado para sa kanila. Kasi kung mayroong batas no na makakapigil yan sa kanila, halimbawa na lamang po mga sangkay, kung ibababa yung edad, no, sa 12 or 10 years old, medyo maiisip po nila na hindi gumawa ng ganong klaseng kalalang bagay kasi delikado. Baka makulong sila, no? Hindi na po sila makalabas, at masira ang kanilang buhay. Mga sangkay, ito kasi halimbawa na lang yung nangyari doon sa Tacloban, bago nila isagawa yung pagsugod, imagine niyo, alam nila yung batas ng Juvenile Justice Act. Alam nila mga sangkay na kahit naman sila makagawa nun, hindi kulong ang tawag dun hahawakan lamang po sila. I think DSWD or I don't know, mga sangkay, hawakan lamang po sila, dadaan sila sa programa, pababaitin sila. At kapag pag nakitang bumait na sila, ngayon, pwede silang pakawalan. Kasi sayang daw yung future. Diba mga sangkay? Kaya inaabuso. Isipin nyo to 17. So hindi pa 18, hindi pa po mapapasok yun mga sangkay sa loob ng kulungan. No?
Ang bihira. The Police Regional Office Negros Island Region stated that the victim sustained, eto mga sangkay, mayroon pong wound, no? At may mga tama siya, mga sangkay, dahil po sa pangyayaring yun. Tapos dinala kaagad, no? Doon sa pagamutan. Grabe itong nangyayari. So wala na naman po mangyayari. Kasi nga po, ito bata pa daw eh. Hindi pa pwedeng hablutin. Hindi pa pwedeng isama doon sa mga, alam niyo yun, mga sangkay, sa kulungan. No, ang mangyayari lang, hawakan lamang po ng siguro DSWD, tapos patitinuin, tapos ayun na, mga sangkay, pakakawalan na. So ang dami na pong, ito very alarming to, mga sangkay. Sabi nga po dito, the school noted that the victim had alerted his class advisor about a security threat earlier that day. But while the staff coordinated with his parents, the student left the grounds. O ayan, mga sangkay. So alam nyo, panahon na po talaga, mga sangkay, para magpasa ng batas na mas mabigat laban sa mga ganitong klaseng pangyayari. No, hindi na po ito biro, mga sangkay. May mga anak po kayo, 'di ba? May mga anak tayo, may mga nag-aaral po ang inyong mga anak, mga sangkay din. Paano nyo po masasabi na secure, may assurance na ligtas ang anak nyo sa mga schools kung ganito na po ang nangyayari? Alam ko ngayon, yung mga magulang nyo, sigurado nagwo-worry na rin po kayo sa inyong mga anak na nag-aaral sa paaralan. Diba? Dahil nga po sa mga nangyayari. So it's time na ang mga mambabatas po, no? Hayaan nyo na yan si Kiko. Gumawa kayo ng mas mabigat na batas, no? Nang sa ganun, may karampatang parusa sa mga ganong klaseng sitwasyon. Hindi po yung patitinuin lang, dadaan sa programa, tapos wala na. Palalayain na. Sabi doon, mga sangkay, yung batas na yon, kapag dumating na sa tamang edad, ipapasok na po sila sa kulungan. Pero madalas kasi sa nangyayari, hindi pinapasok. Kasi tumitino na daw, pinalalabas na lang. 'Di ba? Yun ang sinabi, mga sangkay, ng sumugod doon po sa Tacloban. Yung eskwela, sabi nila, okay lang yan. Kasi susunod lang naman tayo sa Juvenile Justice Act. Sunod lang tayo sa programa nila. Tapos pagdating natin ng 18, 19, 20 or 21, kapag nakita nilang bumait na tayo, palalayain tayo. You see, mga sangkay? Ano yun? Magbabakasyon lang sa loob ng hawak po. Hindi po kulungan yun, mga sangkay. May program lang daw po na susundin. Kita nyo, mga sangkay, hindi lang sa Negros yung nangyari, hindi lang sa Tacloban. Maraming beses na po ito na paulit-ulit na nangyayari. Nagkataon lang na ang Tacloban yung nagpa-realize sa lahat na tama lang na ibaba ang edad ng mga dapat maparusahan. Pwedeng 10, pwedeng 12. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.